Good morning po sa inyong lahat at parang malungkot yata tayo sa testimony na yon. Nakakayak po ba? Ayun, nakagalak lang ng puso mga kapatid kasi nga pagpasok pa lang namin sa pintuan ay nakangiti na po yung mga sumalubong sa amin. Salamat po sa CRC Haifa. And of course, kami po ay galak na galak ang puso dahil nakikita po namin yung ngiti sa mga mukha nyo ay yung pagod namin na nag-travel kanina ay sapat na sa mga ngiti nyong nakita namin. So palakpakan po natin ang Diyos mga kapatid. And palakpakan din po natin ang ating mga sarili dahil nandito po tayo sa Christ Road Church, Haifa, and ito po yung extended family ng Tel Aviv. Kaya we are very excited na makita kayo na nandito and makilala yung mga dapat namin makilala. Tatapusin ko na po itong, kukunin ko na po itong oras na ito para magpasalamat. Salamat po sa masigasig na pastor dito sa Haifa, ni si Pastor Jolly. Salamat kay Sis Erlyn sa pag-invite din sa amin. And sa warm welcome po ng Christ Road Haifa. Maraming salamat po. And ako nga po pala si Brother Charles, yung binabanggit ni Sis Michelle kanina na knight and shining armor niya. So, hindi po ako pastor, ako po si Brother Charles na mag-share ng mensahe ng Panginoon. Pasensya na po kahit hindi po ako nakasuit, pero dala-dala ko po yung mensahe ng Panginoon para sa inyo. So, meron po tayong tinatawag na rush hour. Ito po ay between 5 to 7 p.m. Lahat po ng lansangan, especially po ang cities, ay maraming sasakyan. Lahat po ay pauwi. Ibig sabihin, matapos ang araw, ang linggo, ang buwan, ang taon, lalo na po sa ating mga OFWs, lahat ay pauwi. Lahat po tayo ay pauwi. May mga tao, pag umuwi sila, pinapasaya nila ang kanilang mga tahanan. But, some people brighten up their homes, just not going home or by living it permanently. Ganun ba dapat ang nangyayari sa ating mga buhay? Ano po ang inuuwi natin sa pamilya natin? Ano po ang pasalubong natin sa ating mga anak? Ang pinaka-importante, uuwi tayong mas mabuting tao, mas mahusay na tao, at pinaka-importante, mas mahusay na anak ng Diyos. Home, and it all starts here. So bago po natin umpisahan ang mensahe ng Panginoon, tayo po muna ay magdasal. Abba Father, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat at kami po ay may inuwian. Salamat din po, Panginoon, dahil kami po ay pwedeng umuwi sa inyo. Salamat at may umuwi sa amin, Panginoon. Thank you, Father, for this privilege na makapag-share ng mensahe mo ngayong umaga. And ganun din po, salamat po sa ginamit mo mga tao para makarating po kami dito. Lord, I pray na gamitin mo ako bilang mouthpiece muna sa mensahe mo. Kayo po ang may taas, kami po ang may baba sa oras na ito. Lord, please, I need your power, conviction sa bawat salita na lalabas sa akin. And of course, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito ngayon, buksan mo ang isip at puso nila para mas maintindihan po nila ang mensahe mo ngayong umagang ito. Empower us and of course, lead us, Panginoon. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ano ba to? Ay, dito pa. Ayun. So, home and it all starts here. Ano ba ang halaga niyan? Una sa pinakauna. Number 1, the home is the cradle of life. Yan ang duyan, yan ang crib, yan ang kanlungan, dyan nag-uumpisa ang buhay ng mag-asawa, dyan din po nag-uumpisa ang buhay ng mga anak. At ang nakakalungkot po, dyan din po nawawasak kung minsan ang buhay ng isang pamilya. The lives of two previous separate individuals begin in the home as one life. In terms of the life or a couple. So Genesis chapter 2 verse 24, basahin po natin. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh.
Ibig sabihin po, iniiwan ng lalaki at babae ang kani-kanilang magulang upang sila ay maging isa. At yan ay gumagawa sila ng tahanan. And the life of offsprings begins, gets shaped, and is nourished here. Sa tahanan, nag-uumpisa ang buhay ng mag-asawa. Diyan din po nag-uumpisa ang buhay ng anak o ang mga anak nila. Genesis chapter 4 verse 1 to 2. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother Abel. Una, mag-asawa, tapos nagkakaroon po ng anak. So ano po ang kabilin-bilinan ng Diyos kung papaano palalakihin ang ating mga anak? Deuteronomy 6:7. Sabi po dito, impress the words of God, impress them in your instructions, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk, along the road, when you lay down, and when you get up. Kung sa ganun, mga kapatid, ibig sabihin, ang tahanan ay dapat punong-puno, umaapaw ng katuruan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Na ang kanyang kabutihan at ang kabanalan ng Panginoon. Dumako po tayo sa number 2. The home is our physical shelter. It is our basic emotional, social, and spiritual shelter. So yan ang kanlungan natin ng tahanan, dyan nagkukubli, dyan nagpapahinga, dyan nagpapalakas ang katawang lupa. Ang ating damdamin, ang ating kalooban, maging ang ating pakikipagkapwa-tao. Sa labas ng tahanan, nagkakaroon ng korte, kung papaano itinuturo, kung papaano po ito pinapamuhay sa loob. Ang bahay din, ang tahanan din, ang dapat kanlungan ng ating kaluluwa. Bakit po? Na kung tayo ay napapagod, kung tayo ay tinatanggihan ng mundo, nasasaktan, sinasaktan, niloko, dito po tayo nagpapalakas. Doon tayo nakakakita ng tunay na pag-ibig at doon pinapagaling ang ating mga sugat. The home is our base. It is our strong tower. It is our lighthouse and landmark. Nandyan ang provision for warfare, for protection. Nandyan ang protection natin. Maaari nilang pagtaguan kung sila ay nasasaktan, umiiwas sa mga kalaban. Yun po ang bahay. Yun po ang tahanan. Home is where we return. So napakaganda ng Tagalog niyan. Ano po ang Tagalog niyan? Talagang uuwi ka talaga dyan. Home where we return. Kaya yung uwi-uwi mo, uwi din ang word, uuwi ka ba? Sino ang inuuwian mo? Napakarami nating salita na nakabase sa root word na uwi. Amen. So number 3, home is where we rest, where we return, and where we refresh. So Genesis chapter 18, verse 33. When the Lord had finished speaking with Abraham, he left and Abraham returned home. So maliwanag po sa Genesis 18. At dahil umuwi si Abraham na kinausap ang Diyos, nakakatiyak tayo that he returned home a better person. He returned home a better person. So letter A, the home is not just a place, because the place is called a house. The home is people. The home is people. Ibig sabihin nun, kaya kahit saan tayo magpunta, at nandun ang mahal natin sa buhay, yun ang home natin.
Sila po ang home natin kung nasan yung anak mo, nasan yung husband mo, nasan yung wife mo. Sila po ang home natin. Kung nasaan yung wife ko, yung magiging anak ko, dahil uuwi siya, uuwi na rin ako. Yun ang home ko. So, ayan. So, yan lang ang isang napakalaking ngayon na hirap ng loob ng mga OFWs. Bakit po? Dahil nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya para lang mag-ibang bansa para tayo po ay kumita para sa future ng ating pamilya. Dahil nagkakahati-hati po tayo sa kagustuhan nating maghanap buhay. Pero, nalilito tayo kung minsan kung nasaan ang home. Nabanggit ko po kanina, ang home natin ay yung pamilya natin. Nalilito po tayo lalo't nagkakaroon tayo ng ibang minamahal kung saan man sila o saan man tayo nagtratrabaho. Dahil dapat, home is where you love and where you love. Now, the home being what it is, being sacred, being important, being crucial in our existence, in our meaning as people. Letter B, the home should be built, should be rebuilt, and remodeled. So the home must continuously improve, mga kapatid, and made over. Bakit po? Hindi naman sapat na tayo ay gagawa at magpapagawa ng bahay ay minsan lamang. Yan ay patuloy nating inaayos, dumaan man ang bagyo, dumaan man ang gera, dumaan man ang unos sa buhay, kailangan po natin niyang ayusin. Baka bago at pagkatapos dumaan ang lahat ng sinabi ko kanina. Paglipas niya ng panahon, nire-repaint, nire-repair, inaayos, pinapalitan ang mga luma, pinapatatag, pinapalaki, nilalagyan ng extension. Yun po ang bahay. Letter C. How can we make a better home? Napakarami pong paraan ang paggawa ng better home. Pero ang ating bibigyan ng pansin ay yung individual lamang. Isa-isa lang po, hindi yung grupo, bilang tao, bilang miyembro ng pamilya na umuuwi sa ating tahanan. Yun man ay monthly, daily, yearly. Ano po ang dapat nating gawin at pwedeng gawin upang tuwing umuuwi tayo ay napapaganda natin ang ating mga tahanan at hindi po pumapangit. Ibig sabihin, generally speaking, we should say, go home better. If we want a complete idea, go home a better person. Go home a better person. Mararapat na naiisip natin at nasa puso natin ng bawat isang miyembro ng pamilya o komunidad na tayo ay laging uuwi. Take note, na isang mahusay na tao kaysa nung tayo ay umalis. Isang napakahalagang pananagutan po ng bawat isa sa atin. So number 1, from work, from school, troubles, mga kapatid, and from the outside world, strive to go home with a better. Dahil, bakit po? Strive to go home with a better mind, with a better heart, and with a better soul. So maliwanag po. And very especially, nasaan po tayo ngayon? Nasa church. Very especially, coming from church, you are expected to go home better. Hindi to go home bitter. Di ba? Go home better. Kahit man lang minsan sa isang linggo tayo nagsisimba, kung nakakaisang taon na tayo, ay marami-rami na yun pag binilang natin, mga kapatid. So dapat, napakaganda na ng tao na nanggagaling sa church, na umuuwi galing sa church, ay isa tayong mahayos na nilalang ng Diyos. But it is difficult to go home better from questionable places and activities. Sabihin nyo sa akin, can you go home a better person kung galing po kayo sa sugalan? Nanalo
o natalo? Sabihin nyo sa akin, can you go home a better person kung galing po kayo sa lasingan? Pag uwi, pasuray-suray, pati poste na nananahimik, binabangga. Di ba? Can you go home as a better person coming from taking drugs or fornicating? Sa mga students dyan, sa mga nanonood sa atin ngayon, can you go home as a better students or a better son or daughter, mga kapatid, na nagkakating classes? Can you go home a better person from these kinds of activities you know you should not be doing? You know why many our homes are polluted? Alam po ba natin, mga kapatid? Because every member that goes home brings in pollutants. Nagdadala po tayo ng polusyon sa loob mismo ng ating pamamahay. Halimbawa na lang, sa hospital, sa ICU, hindi po tayo pinapapasok sa ICU kung hindi tayo naghuhugas ng kamay, naggagown, inaayos ang buhok, nagsasapatos. Bakit po? Dahil magdadala tayo ng bakterya, mikrobyo. So malinaw po ang ating halimbawa. Yung bahay natin, yung tahanan natin, higit pa sa ICU. Tama po ba, mga kapatid? Dapat ang pag-aalaga natin sa ating tahanan. Nasabi ko na kanina, it is our cradle, it is our resting place and sanctuary, mga kapatid. Makakapag-rest ka ba sa sarili mong pamamahay kung ang dala-dala mo ay away? Makakapag-rest ka ba pag natalo ka sa sugal, ang dala-dala mo ay init ng ulo? So ano po ang inuuwi natin sa ating mga tahanan? Sabi ng isang teacher, maghapon ako nagtuturo sa school, ang bait-bait ko. Pero pag uwi ko, terror ako sa aking mga anak. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Paano, inubos mo na ang lahat ng lakas mo sa tagalabas, sa mga tagaloob, wala ka nang iniwan. Hindi po tayo nalalayo sa halimbawa na ito. Tayong mga OFW. Bakit po? Pagdating sa mga alaga natin, marami tayong patience. Tama po ba? Sinisigawan ka, nagpupunas ka ng alam na natin, sometimes sinasaktan ka o minamaltrato tayo. Pero ang dinig ko, tayo yatang namamaltrato sa mga amo dito eh. Biro lang ha. So, tayo may patience tayo sa mga amo natin, pero pagdating sa pamilya natin, ubus na. Ubus na po pagdating sa pamilya natin. Kadalasan, mga kapatid, ang ating pinakamagagandang asal ay ating ipinagkakaloob sa mga tagalabas. Nangyayari po yan sa totoong buhay. At ang lahat na pinakapangit nating ugali, ay yun ay tinatambak natin sa ating mga tahanan. Kaya wag na po tayong magtaka, isang araw, isang buwan, nagigiba, nawawasak, nanganganib ang ating mga tahanan. Dahil araw-araw, linggo-linggo, taon-taon man, may inuuwi tayo dyan. Meron po tayong inuuwi dyan. Naintindihan po ba, mga kapatid? Amen. Ano ang inuuwi natin dyan? Number 2, for the sake of loved ones who will go home tired, wounded, who will go home devastated, damaged, for the sake of our loved ones who may go home one day half dead, and they need a good home. And they need a good home. Sorry. So, kailangan ng mga kapatid natin, kamag-anak natin, pamilya natin, na makauwi sa tahanan na isang payapa, ligtas, tahimik, maayos, at pinaka-importante sa lahat, masagana. Isang masaganang tahanan. Dapat nating binabantayan kung ano po ang inuuwi natin dito.
Yung iba, ang uwi-uwi, kerida. Ang uwi-uwi, kabit, mga kapatid. Siguro naman napanood nyo na yan sa, you see, alam nyo, sa Rafi Tulfo, di ba? Napapanood na natin yan. May asawa na nga dun sa bahay, may uwi-uwi pang number 2. Gustong magsama ang lahat at maghalo ang balat sa tinalupan. Di ba? Sa palagay nyo, magiging paraiso ba ang pamamahay na to? O paraiso ng ahas ang bahay na ito? Ang uwi-uwi problema. May mga anak ang uwi-uwi gulo. Nananahimik ang magulang, biglang uuwi, mga arrest warrant ng pulis ang daladala. Pagod na nga ang nanay, sakit pa sa ulo ang iuuwi. Di ba ang mga magulang na nananahimik sa pagtatrabaho, gabi-gabi aalis pa. Aalis pa yan para hanapin ang kanyang anak. Saan po? Sa presinto? Sa hospital? Pinaka-worst, sa morgue. Di ba? Sa morgue. Walang pleasant sa mga sinabi ko ngayon, mga kapatid. Wala pong pleasant dyan. How can we go home better? A very important question. Number 1, process your experiences. Process your experiences. Ibig sabihin, pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan ang mga karanasan. Ang mga karanasan. Isang magandang halimbawa, coming from the Bible, the story of the prodigal son. Basahin po natin. Not long after that, the younger son got together all he had set of for a distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country and began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death, and I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son," sabi niya. And went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him, was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. So maliwanag po, isang makapangyarihang halimbawa kung ano ang dapat home. Merong umalis sa seguridad ng bahay na ito at nabuhay sa at mapanirang buhay. Naubos ang pera, bagamat mayaman po sila na masukan na taga-alaga ng baboy at sa gutom niya, pinagkainggitan niya ang baboy sa mga kinakain nito. Siya ay nagnasa sa pagkain ng mga baboy. Sabi niya, bakit ko kaya ginagawa ito? Samantalang sa bahay ng tatay ko, pati katulong ang sarap ng kinakain. Di ba? Siya ay nagpasya, umuwi, nahanda ang loob na hindi tanggap kahit bilang na anak. Kahit hindi na lang po daw sa tanggaping bilang na anak, kundi ituring na lang siyang isang katulong. Subalit, nung makita siya ng kanyang tatay, malayo pa lang, sinalubong na siya at binigyan ng fiesta sa kanyang pag-uwi. Ano po ang ginawa niya sa kanyang karanasan? One word po, sinuri. Sinuri niya, lahat tayo ay nagkakamali. Or kung magkakamali pa lang, pero likas sa tao ang nagkakamali. Pero wag naman paulit-ulit. Kahit likas tayo, pero wag naman paulit-ulit, di ba? Ang ipinagkakaiba-iba lang ng tao ay merong taong sinusuri ang kanyang pagkakamali at merong hindi. Inuulit-ulit na lang na hindi pinag-iisipan. But this man enjoyed so many things that begins with the letter R.
There are 5 important R's that we can learn sa story na ito, mga kapatid. Letter A, there was a reflection. Nag-iisip-isip, nagkaroon ng pagsisisi, ng repentance, pagbabagong loob, nakita niya ang kanyang kamalian. And there was a resolution. Isang pagpapasya na itutuwid niya ang kanyang kamalian at, handa niyang tanggapin kung ano ang kaparusahan na ibibigay sa kanya. And there was a resolve. Isang pagpapasya na itutuwid niya ang kanyang kamalian, isang pagpapasya na umuwi, then he returned, umuwi siya. Hinanap niya ang dapat niyang harapin. Hinarap niya ang dapat niyang harapin. And there was a reconciliation, mga kapatid. Nagkabalikan sila ng tatay niya, and of course, there was a rejoicing. Kagalakan, ipinagdiwang ang kanyang pag-uwi. Ano man ang nararanasan natin sa tahanan natin, mga kapatid, sa labas man, sa loob man, naligaw man tayo ng landas, matagal, mabilis, nagkakamali man tayo, hindi na po yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan na lang natin, sabi ko nga kanina, nag-iisip-isip man lang ba tayo kung ano ang dapat natin gawin para masuri natin kung ano talaga ang mali na nagawa natin. At may isa pang tanong, kung kayo naman yung naging biktima ng pagkakamali na ito, kung kayo ang nilayasan, hiningan ng pera, kinalimutan, kung sakaling kayo ang balikan, handa ba kayo magpatawad? Sakaling kayo ang balikan, handa ba kayong magpatawad, mga kapatid? Sinaktan ka, niloko ka, iniwan ka, handa ba kayo magpatawad, mga kapatid? Di ba? Forgiving is commanded by God. Utos po yan ng Diyos na tayo ay magpatawad. We reflect God's glory, and when we forgive, we reflect the very glorious character of God Himself. So anak tayo ng Diyos, tama po ba? God's people are forgivers. God's people are forgivers, mga kapatid. Ang mga tahanan na nanatiling buo, hindi dahil perfect ang mga members nito. Hindi dahil walang nagkakamali, nananatiling buo ang pamilya dahil yung ang nagkakamali ay dapat humingi ng tawad. Kaya dalawa lang yan. Ang nagkakamali ay humingi ng tawad. Number 2, ang pinagkakamilaan naman ay nagpapatawad para manatiling buo ang tahanan. Take note, mga kapatid, bagamat umalis yung taong yan, pero nung bumalik siya sa kabila ng kanyang mga kamalian, he returned a better person. Kasi ginawa niya yung tama, mga kapatid. Itong uri ng pag-uwi na to ay nararapat ginagawa ng bawat isang miyembro ng pamilya. Dahil sa pagkakamali na yon, hindi niya tinakbuhan. Hinarap niya kung ano ang dapat harapin sa problema na yan. Pero ang tunay na nagsisisi, handang tanggapin, masakit man ang bunga ng kanyang kamalian. Tama po ba? Job 34 verse 4. Let us discern for ourselves what is right. Let us learn together what is good. Ibig sabihin, pinag-aaralan po yung tama, kabahagi po ng tao, likas ang kasamaan. Sabi ko nga kanina, so kailangan pag-aralan yung mabuti, pag-aralan yung tama, hindi automatic na laging dumarating yun, pero minsan, mas automatic pang dumarating yung kamalian. Minsan, hirap natin gawin yung tama. Kasi nahihiya tayo, nakikisama tayo sa tao, pero kahit masama na, nakikisama ka pa rin. Hindi natin alam nyo naman kung ano yung tama at mali, pero ginagawa pa rin natin yung mali. So, sabi ko nga kanina, pag-aralan yung tama, mas automatic pa nga ang kamalian sapagkat tayo po ay nasa fallen nature,
fallen state, mga kapatid. So when you go home, letter A, filter out the bad from your experiences. Romans chapter 12 verse 9, hate what is evil, cling what is good. So umiinit ang ulo nyo sa trabaho, ba't mo pa iuuwi yan sa bahay nyo? Bakit nyo pa iuuwi yan sa bahay nyo? 8 hours na ngang kasama nyo ang amo nyo, ang trabaho nyo, 3 to 4 hours mo na lang kasama ang pamilya mo, nagising. So ano ang mas matagal? Kasama mo yung amo mo o yung kasama mo yung mga anak mo? Yung amo, tama po ba? Tapos dala-dala pa natin, init ng ulo. Tapos magulo pa, away pa. Tayong mga OFW na nandito ngayon, ilang beses kayo umuuwi sa, let's say, 5 years? Siguro yung iba dyan, 1 beses pa lang. Siguro yung iba dyan, 2 beses pa lang. Or siguro yung iba dyan, once a year. Sa tingin nyo, mga kapatid, ang tagal natin nagtatrabaho dito, 3 years kang hindi umuwi. Or let's say 5 years kang hindi umuwi. Tapos ang dala-dala mo pa uwi sa Pilipinas ay init ng ulo. Sa tingin nyo, magiging better ang home natin? Di ba? Uuwi tayo, sabi ko nga kanina, na mas mahusay na tao. Mas mahusay na tao. Letter B, retain the good. Pag may nangyari sa atin, ano ba ang masama dito? Hindi ko na iuuwi. Anong mabuti na natutunan ko, kahit masama ang karanasan ko, pero may mabuting matututunan, yun ang iuuwi natin. Tama po ba? Experience should make us better, not bitter. Sabi ko nga kanina. So, hindi kayo nakakapili kung uulan o babagyo, darating ang gera, darating ang unos sa buhay, hindi natin alam kung kailan darating yan. Ang Diyos lang ang may alam. Pero, lagi at lagi ang bawat isang tao ay nakakapili kung papaano po tayo mag-react. Yun ay pwede nating piliin. Kung papaano natin tatanggapin o dumarating sa kanyang buhay. It's always the attitude that will shape our life, not what fortune or life throws at us. You cannot choose, but you can always choose how to react. Kung minsan nga, hindi mo nga napipili yung ugali ng kapwa mo, even your wife. Hindi mo ma-detect kung kailan siya magagalit o hindi. Pero, yung mag-react, alam mo kung paano ka mag-behave. Tama po ba? James chapter 1 verses 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi, ano pa man ang dumating sa inyo na pagsubok, hirap, tanggapin daw po natin ng may kasiyahan. Kasi minsan pag may dumarating na problema sa buhay natin, malungkot tayo eh. Hindi natin iniisip na meron tayong Diyos na nakatingin sa atin na handang makipag-usap, tumulong para sa ating problema. Minsan nakakalimutan po natin yun. Imbis na isumbong mo sa Diyos, sinusumbong pa natin kay Tulfo. Di ba? Yun po ang nangyayari sa mga panahon na to. Kung sisikapin yung pulutin ang mabuti. 2 Corinthians 12:10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. So malinaw po, dahil kay Kristo, sabi ko nga kanina, ikinakagalak ko kahit mga bagay na hindi man nakakatuwa, kahit mahirap, kahit inaalipusta ka na, kahit masakit, sapagkat habang nakikita ko ang aking kahinaan, lalo ko naman nakikita ang kalakasan ng ating Diyos, na siyang nagsusuporta sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. At, ang pinaka-importante, sa mga hindi umuuwi, sa mga nandito ngayon o sa mga nanonood na hindi umuuwi. Number 2,
better go home. Better go home. Bago natin pag-usapan na go home better, baka meron dyan, better go home muna. Di ba? Better go home muna. Baka nilayasan mo na ang sarili mong pamilya, nilayasan mo na ang sarili mong mga asawa at anak, sarili mong mga magulang, better go home. Like the prodigal son, because home is where you belong. Home is where you belong. Pati ang ating Ama sa Diyos, take note, sinasabi dun sa mga umalis sa Kanya at lumayas. Balakay 3:7, basahin po natin. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Malinaw po ba, mga kapatid? Return to your family, and your family will return to you. Return to your home, and your home will return to you. Yan po ang dapat nating gawin, lalo na sa mga hindi umuuwi. Uwian po natin ang ating mga pamilya. Number 3. At sa iba naman na hindi na kailangang umuwi dahil umuuwi naman talaga sila, dito yung go home better. Go home a better person. Make your home by going home as a better person. Malinaw po ba, mga kapatid? Amen. Lalo nating pagandahin ang ating tahanan sa pamamagitan ng pag-uwi bilang isang magandang tao. Bilang isang magandang nilikha ng Diyos, mga kapatid. Therefore, bring good things to your home. Kung minsan, ang pasalubong natin, ampaw, pizza, galing tayo sa abroad, gadgets, mamahaling phone, di ba mga kapatid? Pero wala nang iinam pang pasalubong, kundi isang magandang kalooban, magandang pagkatao, magandang attitude ang ipasalubong sa inyong pamilya, wala nang hihigit pa, sapat na yun at higit pa. Di ba? Pero kung may uwi-uwi ka na pizza, let's say pizza, binabato mo naman sa asawa mo, pati yung motor na nag-deliver, binato mo sa asawa mo, walang pleasant doon, mga kapatid. Pero yung attitude, maayos na pag-uugali, pagkatao ang dala-dala mo, higit pa, sapat pa, mga kapatid. Go home as a better person. And when you do that, listen, you go home to a better home, because you go home better, your home becomes better. So you go home to a better home and you become better by going home. Huwag kayong malito. Paulit-ulit lang yan. When you are better person, when you go home, you make your home better. And because you go home to a better home, it makes you better. Paikot-ikot lang yan, mga kapatid. Subukan ninyong baliktarin. Yung sinabi ko ngayon lang. Umuwi kayong masama, pasamain nyo ang timpla ng bahay nyo, at sa pamamalagi sa bahay na yan, ano ang timpla? Sasama kayo lalo. Di ba? Mga kapatid, gusto ko kayong i-challenge. At this very moment, draft everything in your thoughts and just think about it. Ano ang cycle ng tahanan nyo ngayon? Mag-isip-isip po tayo. Ano ang cycle ng bahay nyo ngayon? So siguro yung iba dyan hindi umuwi ng 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Ano kaya ang cycle ng tahanan natin ngayon? Naiisip kaya natin? Nagtutulong-tulong ba tayong ayusin o nagtutulong-tulong tayong gibain? Ang mga tahanan natin. Di ba? Going home makes you better, because you can make your home better by going home as a better person. Malinaw po ba, mga kapatid? Amen. Kung nalilito kayo dyan, basta tandaan nyo na lang, uuwi kayong mas mahusay na tao. Shortcut na lang natin. Mahusay na tao. Number 4, bring home what is
good. Huwag kayo magdala ng mga bisyo, huwag kayo magdala ng mga kataksilan, mga problema na kayo din ang lumikha. Mga students, pag umuuwi tayo, na may dala-dala tayong card galing sa school, ano ang dala-dala nyo? Puro palakol na grades? Naalala nyo ba nung mga high school pa tayo? Or elementary? Anong uwi-uwi nyo? Mga palakol? Sino ang kumakatok sa inyong mga bahay? Principal ba o advisor mo? Nasasabing merong kang honor? Or mga pulis? Dahil may ginawa kang hindi tama. So anong uri ng bahay ang nililikha natin mga kapatid? Tignan natin ang ideal woman sa Proverbs 31 verse 14. Sabi dito, she is like the merchant ships bringing her food from afar. So yan daw ang napakahusay na babae, dagdagan natin, o lalaki, o anak, o magulang, para siyang isang barko na mangangalakal. Bakit po? Tuwing dumadaong, ang dami-daming magagandang bagay na dala mula sa malalayong bayan. So ano ang inuuwi natin? How can we go home better? Number 5, leave behind and live far, far away what is bad. Iwan sa labas, sabi niya. Iwan sa labas. Mga kapatid, huwag mag-uwi ng salot. At isa sa pinakagrabing salot na pwede mong iuwi ay uuwi kang lasing. Pati ang asawang nananahimik, binubugbog. Pati ang anak na hindi dapat pagalitan, pinapagalitan. Diba? Kasuklam-suklam ang kalasingan. Sorry to my words, but kasuklam-suklam ang kalasingan. Ako hindi po ako magmamalinis. Nung dumating po kami dito sa Holy Land, that was 2012, sabi nga ng misis ko kanina, isa rin po akong umiinom. Every Friday, wala na kaming ibang pinupuntahan kundi sa flat, uupo, iinom, babalik sa trabaho, ganun na naman ang mangyayari. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. But praise God, binago po ako ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Isa pa, ang magulang na sugalero o sugalera. Bakit po? Hindi mo alam kung kakain ka pa bukas dahil natalo sa sugal. Hindi mo alam kung makakapag-enroll ka pa bukas dahil natalo sa sugal. Hindi pa ba sapat yung mga napapanood natin sa TV, sa teleserye, na nasisira ang buhay dahil sa pag-iinom, dahil sa sugal na yan, mga kapatid. Kaya tayo, kayo, sa henerasyon na ito, dapat putulin na yan at huwag nang ipamana pa sa susunod na henerasyon, mga kapatid. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa pamumuhay natin. Take note, it's time you go home, enrich your home, bless your home, inspire, strengthen, and beautify your home with a better you. With a better you. Lalo na sa ating mga OFWs, mga kapatid. The nation salutes, mga kapatid, the heroic effort of these people. Make sure that you go home a better person. Dahil matagal-tagal po tayong nawawala sa ating mga tahanan. Yung mga pag-alis na yan para sa pamilya na kung minsan hindi na umuuwi, nagkakaroon ng ibang pamilya dito. Tama po ba yun, mga kapatid? Kailangan ng pagtitimpi, pagpipigil sa sarili, kailangan ibalik sa isip at puso ang unang dahilan kung bakit po tayo nag-ibang bayan. Yun dapat ang ibalik natin, mga kapatid. Hindi yung maghahanap ka ng konting pagtingin, konting aliw, biglang nalulun na doon at hindi na umuwi, hindi na binalikan ang pamilya. Do you think
Do you think, mga kapatid, you can go home better if you are unfaithful to your husband or wife, mga kapatid? Sabi nga nila, pag ang nanay at tatay ang nagbarilan, sino ang tinatamaan? Amen. So mabuti pa ang ibon. Sabi niya dito, nakita niyo kung papaano binubuo ang pugad ng mga ibon. Yung mga ibon ay lilipad, kukuha ng konting damo, babalik, kukuha, iipunin niya para mabuo niya yung sa kanyang bahay. So iisa lang po yung, anong tawag doon? Tuka. So ang hirap nun, di ba? Kukunin niya yon, pupunta niya sa tree, bubuuin niya yung nest, di ba? Ano po, ang uwi-uwi ng mga ibon, damo, mga prutas, mga bulate, para mapakain ang kanyang mga anak. Kita nyo? Ano ang uwi-uwi nyo sa inyong bahay? Baka kung minsan, buti pa ang ibon, baka mas matino pa ang ibon kaysa sa mga mararaming nanay at tatay. Di ba? Naobserbahan nyo na ba ang mga aso? Sino po ang mahilig sa dog dito? So, konti. Okay, meron. Ang pagtitiis ng isang aso na wag umihi, wag dumumi dahil nandun ang kanyang mga anak. At kung yan ay nakakulong, subukan yung pakawalan, mga kapatid. Tatakbo sa malayo at doon niya gagawin yung mga biological necessities niya. Aso yun. Aso po yun. Pero may mga tao gumagawa ng karumal-dumal na gawain sa loob ng bahay nila. Na gumagawa sa bahay nila, mabuti pa ang aso at merong isip. Mabuti pa siya, may isip. Ang ahas, binabantayan ng kanilang lungga, lalo na po yung kanyang mga anak. Subukan mong dumaan dyan, tutuklawin ka nila. Tutuklawin ka ng kanyang magulang. Lahat ba ng mga ama at ina nakabantay sa kanilang mga anak? O hinahayaan na lang na palaboy-laboy sa daan at nagpapakasaya sa kanilang mga bisyo? Mabuti pa ang ahas, nagbabantay ng anak, ang daming magulang, pabaya. Kung ang pugad ng ibon, ang bahay ng aso, at lungga ng ahas, ang dapat, ang hindi pinapabayaan, ang tahanan pa ba ng tao? Na sinasabing siya'y likha ng wangis ng Diyos ang dapat pabayaan, mga kapatid. Ang lahat ng hayop, matapos maghanap buhay, umuuwi. Ulitin ko po, ang lahat ng hayop, pagkatapos maghanap buhay, umuuwi. Kahit ang kalapate. Sabihin na nating tiga Maynila yan. Ipunta mo sa Baguio, bitawan mo. Babalik yan, tatawirin niya yung bundok, ilog, para lamang makabalik sa kanyang pamamahay. Kung saan siya nakatira, mga kapatid. Merong ama dyan, tapos na ang trabaho, hindi pa rin umuuwi. Di ba? Hindi pa rin umuuwi. Ang uwi-uwi tuloy, ano po? Pag nahulaan nyo, bibigay kami ng jacket. Ano ang uwi-uwi? Di ba? Ang uwi-uwi ay dumi. Dumi. Anong klaseng dumi? Ang uwi-uwi sa asawa, STD. STD. Yan ba ang pasalubong sa asawa mo at sasabihin mo, halika Han, halika babe, meron akong pasalubong sa'yo, sipilis at ating pagsaluhan. Ganun ba ang dapat mong iuwi sa pamilya mo, mga kapatid? Dahil sa pabayang asawa, dapat ba ang tao ay palayas? Di ba ang tao pauwi? Sabi ko nga kanina, yung mga animals pagkatapos magtrabaho, umuuwi po. Dapat ba ang tao ang sumisira sa sarili niyang tahanan at mag-uwi ng dumi, mga lason, worst, mga bomba? Kaya po nasisira ang ating mga tahanan. So sana malinaw po sa atin, sa mga hindi umuwi, at maging maayos na anak ng Diyos. Conclusion po tayo.
Malinaw po sa conclusion. Basahin po natin dahan-dahan. Go home to your family. Go home to your parents, to your children, to your husband or wife. Pinaka-importante, go home a better person. So ipasalubong ang mabuti, magandang pagkatao sa home o tahanan natin. Maraming salamat po. To God be the glory.